Sino kayang di matutulala kapag ganyan karami ang inyong labahin? Nakakashock no guys? So bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutang i-follow ang aking Facebook page at i-subscribe ang aking YouTube channel. Sa paglalaba nga guys, syempre 'di ba kapag naglalaba tayo, mauuna nating sisimulan natin sa mga puti. Syempre guys, hindi natin pwedeng unahin yung mga decolor kasi baka maghalo yung kulay nila doon sa puti. Baka may magtanong bakit ako yung naglalaba. Bakit hindi si mama ko? At wala ba akong mga kapatid? Ang sagot ko dyan guys is, choice ko naman maglaba guys. I volunteer na lang kasi wala na rin naman kami pasok. Wala na akong pinagkakabisihan guys kaya ako na lang muna yung naglaba. Tsaka kung tatanungin nyo is, ako lang at saka si mama lang marunong maglaba sa amin kaya no choice. Kapag busy si mama guys eh, syempre, obligado talaga na ako talaga maglalaba. Pero sa paglalaba guys, maasahan ko yung mga kapatid ko, sila yung taga Banlaw, sila yung taga Sampay, yung iba taga Bomba kasi guys, kapag nagbabanlaw kami is bomba yung gamit namin kasi wala naman talaga kaming tubig. Sa paraan na pagtutulong-tulong sa paglalaba eh, medyo napapadali ang trabaho. Kung napapansin niyo yung kapatid ko yan daan ng daan kasi nagwawala siya sa may likod tsaka sa may loob namin. Ngayon na nga lang din ako nakapag-upload guys kasi sobrang busy ko talaga. Ang dami nang na-stock na video sa aking cellphone tapos ayun, hindi ko pa na-edit kasi nga wala nga akong time. Marami pinagkakabalahan pero ngayon guys, full time na ako. Wala na akong masyadong pinagkakabalahan kaya magva-vlog na ako at magpo-post na ako araw-araw kung may i-upload ako. Madalas kasi guys, nasa bahay lang ako kaya walang masyadong na-video kasi syempre paulit-ulit na lang mga nangyayari sa bahay ganun. Tsaka pag sa bahay guys, sobrang nakakainip. Tsaka sa sobrang init guys, konti na lang eh ayaw mo na talaga lumabas yung gusto mo na lang nakastay sa bahay. So ayan, way back guys yan. Natapos ko nang piliin yung mga puti at saka yung mga decolor. Kaya inuna ko nitong mga puti. Pagkatapos ko nga i-washing tong mga puti guys, eh uulitin ko pa kasi syempre hindi mo naman fully sure na wala na talaga man siya. Kailangan pandoblehin. Hindi kagaya ng mga decolor guys, syempre. Sa puti guys, kahit na konting rumi lang yan, makikita mo yung mga mancha guys. Kung napapansin nyo nga guys na medyo marami yung aking nalabahan ngayon, syempre marami kami magkakapatid tapos si mama pa. Biruin mo yun, sabihin mo ng 2 beses magpalit, 2 hanggang 3 beses kasi nga sa sobrang init. Kung hindi ako nagkakamali guys, nagsimula ako maglaba is mga grade 6 siguro ako nun. I can't remember na guys, kasi medyo matagal na rin. Ngayon siguro guys, siguro mga sunod-sunod na yung aking pagpo-post at i-edit ko na lahat ng video na nakasave sa cellphone ko. Kaya nga mas pinipili kong maglaba guys kasi minsan nakakakita na tayo ng barya, mga pera, ganun. Pinakamalaki ko ng kita dito sa paglalaba guys is nasa 100 yata yung nakita kong pinakamalaki na doon sa may short. Ngayon nga guys, nilagyan ko ng powder at pinaikot ko na. Habang pinapaikot ko guys, ayan umupo muna ako tapos nagchat-chat ganyan. Tapos may bigla akong naisip kasi may napadaan din na post dito sa aking wall. Ano daw gagawin guys kapag nakikipagbalikan yung ex? So syempre nag-isip-isip muna ako mabuti. Tapos alam niyo ba guys anong sinagot ko? Siyempre, wag mo nang balikan. Siyempre, nasaktan ka na eh. Syunga-syunga ka na lang talaga kapag binalikan mo pa. Kasi kung true love talaga yan, siyempre hindi kayo maghiwalay. May kilala nga ako, sobrang liit lang na bagay, pinapalaki. Tapos ayun, naghiwalay. Tapos guys, isa pa sa mga dahilan kung bakit naghiwalay ang magjowa. Siyempre, may mga kati-kati. 'Di ba nakakapanggigil? Habang ang nagsa-cellphone ako guys, eto dumating si mama, may dala-dala siyang itlog. Ito kulay orange ba to? Yan. Sa buong buhay ko guys, ngayon pa lang ako nakakita ng itlog na ganito. Pero wala siyang balat guys, as in na, ano na siya, wala siyang shell. Tapos ready to eat na siya. Para siyang ano guys, kulay niya is parang kwek-kwek, ganun. Yan o, itlog siya na buo. Tapos kulay orange siya. Alam nyo ba guys kung anong tawag dyan? Paki-comment na nga lang sa baba kung anong tawag dyan. Hindi ko kasi ako familiar sa itlog na to guys eh. Tapos may kasama suka. Alam nyo ba yung kulay green na to guys? Tawag sa amin dyan ikulitis. Yan, yung may masuksok-sok. May mga tinik pero tinatanggal yan guys. Masarap yan kapag ihalo natin yan sa sardinas. O kaya pwede rin natin igasa tapos bigyan ng yung sa bebe, yung bagoong guys, ganun. Pero kung akong tatanungin guys kung anong magandang ihalo dyan, sa sardinas guys, mas masarap yan. Mas masarap kapag sardinas ang nilagay mo. Yes guys, kumakain din ako ng sardinas. Hindi tulad ng isang kakilala ko, yan. Kala mo naman hate na hate ang sardinas. Kala mo naman walang nung bata siya, hindi ko masyadong kumakain ng ganun. Imposible naman. Pero alam ko guys, na nagbibiro lang siguro yung content creator na yun. Pero syempre, minsan, parang yung point na, parang minamalit niya yung mga Pilipino na. Yung pinagdidirihan niya yung mga nakasanayan kainin ng mga Pilipino o umamin. Masarap pa yung sardinas guys, lalo na kapag may toyo at may kalamansi. Ayan guys, sinimulan na namin kainin yung itlog na kulay orange. Masarap naman siya, parang lang siyang yung normal na itlog talaga, yung itlog na puti. Yung ganun, parehas lang sila ng lasa. Pero mas lalong sumarap guys nung may sukang kasama. Ayun guys, sumalo na rin pala yung kapatid kong babae kasi nagugutom na rin daw siya. Ayun guys, so yung kapatid ko, yung kambal ko pala, yan yung kambal ko. Tingin na tingin sa camera oh. Kilala nyo naman siguro siya guys. Kasi kung napapansin nyo, kung napanood nyo yung last kong post, yung isa pa, yung pinakilala ko siya tapos inintroduce ko kung ano yung mga similarities at saka differences namin. Pagkatapos kong kumain guys, ay kinausap ako ng kapatid ko na ako na lang daw yung maghahatid sa kanya.
Kasi baka maliit daw siya ng punta sa practice. Pagkatapos kong kumain guys, ay nagpalit na ako ng damit yan. Kasi ihahatid ko nga yung bunso kong kapatid kasi kasali siya sa recognition. Huwag niyo sabihin ako lang guys, yung bago umalis yan, maghugas muna ng paa. So yan, I'm with my sister. My youngest sister. Belle! Yan. Hatid ko siya dahil ngayon practice sila. Grade 1 pa lang to, pero siyempre with honors, kaya kasali siya sa recognition. Pa-practice sila ngayon. I don't know kung May 30 sila mag-graduate. Ay, mag-graduate, magre-recognition. Yan. Wala maghahatid sa kanya kaya ako na muna. I mean, may maghahatid sa kanya kasi kumakain pa. Kaya ako na lang nag-volunteer kahit na naglalaba ako. Kasi baka malate siya. Yun, ako na lang nag-volunteer na maghahatid sa kanya. Tapos, yung maghahatid sa kanya ay kumakain pa, kaya ako na lang. Di ba, Bel? May baon ka na? Magkano? Bili ka ng pagkain mo, ha? Bibili lang ako ng 4 na siomay. 4 na siomay? Oo. Sobrang init na, Bel. Saka 2 palamig. Kakabusog ka. Yan, ganyan yung tanawin sa amin guys. Yan. Bukid. Sa pagitan ng bukid. Kaya ang tawag sa amin is LA. Libutad Asikan. Para sa Tagalog ng Libutad Asikan is parang gitna siya ng bukid. Hindi siya parang, totoo talaga. Gitna siya ng bukid. Yan. Wait, meet my sister. Hi! Sobrang init ng panahon, levels. Pawis na. Yan, malawak na nilalakad. Yan. Anong tawag dyan, Bel? Saan? Oo, Baka. baka. Baka sakali makita kitang muli. Hindi talaga ako pinagpala sa boses. 2,000 years later. So ayun guys, nagpaalam na ako sa kapatid ko na uuwi ako. Tapos babalikan ko na lang siya mamayang 11. Hindi ko naman siya pwedeng bantayin guys kasi nga diba, naglalaba ako. Pag uwi ko na nga ng bahay guys, ay tinuloy ko na tong aking nilalabhan. Sakto-sakto guys, tapos nang umikot pagdating ko. Pagkatapos ko nga tinanggal itong aking mga nilabhan dito sa aking washing machine, pinabanlaw ko na sa aking mga kapatid. Sila na nga lang ang aking pinagbanlaw at pinagsampay sa aking mga nilabhan kasi maglilinis pa ako ng aking mga pinaggamitan. Ito talaga guys yung medyo pagod na part kasi babaligtarin mo lahat ng mga damit tapos siyempre titignan mo muna kung may mga mancha-mancha tapos kukusit-kusitin mo pa. Hindi na nga namin wini-washing itong mga damit namin guys kasi sobrang init pa rin ng panahon. Ilang oras lang nang nakabilad yung damit guys, tutuyo ka agad kasi nga sobrang init ng panahon. 40 plus degrees nga yung init kaya sobrang init guys. At saka sira yung dryer namin guys. Yun na rin yung isang dahilan. Medyo mahihirapan lang guys kapag tag-ulan na kasi wala kaming gagamitin na dryer. Pero okay lang guys kasi may mga pagsasampayan naman kami sa loob ng bahay. Kaya hindi na namin inaalala. Pagtapos ko nga tinanggal itong mga damit na nasa washing guys, susundin ko na yung kapatid ko kasi mag-11 AM na rin. Kasi 11 guys yung uwian nila. Tapos ang oras yan 10:59 na guys. Kaya nagmadali na ako. Sa sobrang init nga guys, bumili muna ako ng soft drinks para medyo malamigan yung aking katawan, ganun. Pero minsan lang naman ako uminom ng Coke guys, ng soft drinks, minsan lang. Minsan once a week, ganun. Tapos minsan once a month. Tapos kapag may libre, yun, may point na magkasabay yung araw. Ngayon nga binuksan ko na yung aking payong kasi, ayan, naalis na ako. Nang nakabili na nga ako guys yan, dali-dali kong sinipsi. Alam nyo guys, na kaya kong umubos ng ganito within 30 seconds. Yes po. Sa sobrang init ng panahon. Kitang-kita nyo naman guys yung tirek ng araw. Ayan o, sobrang init. Ang ano lang guys, magsusundo ako na ako lang ang mag-isa. Pero okay lang. Sanay naman na mag-isa. Hoy!
napaka-uwi na tao. Kung napapansin nyo guys, yan medyo maliit lang yung buhok ko kasi kakapagupit ko nga lang. Pero ngayon mga 2 months ako hindi magpapagupit kasi sayang din guys. Siguro 1 week bago pumasok, dun muna ako magpapagupit. Kasi nasa bahay lang din naman ako guys. Tignan nyo guys, sa sobrang init din na may pinta yung mukha ko. Wala bang magaya ng swimming sa akin dyan guys? Oo, nagpaparinig ako. Tara na, swimming na guys. Sa sobrang init ba naman? Sobrang init, kakabanas. Yan, naka-short lang din ako. Magpajama ako, sobrang init na nga. Pawisin lang ako. Sobrang init oh. Tirik na tirik ang araw. 2,000 years later. Sakto nga guys, nung pagdating ko sa eskwelahan ng aking kapatid, yan pauwi na sila. Palabas na ng school yung kapatid ko nung dumating ako. Hanggang dito muna guys yung update. See you sa next vlog ko guys. Huwag niyong kalimutang i-follow at i-like ang aking Facebook page. Bye bye!